Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito tayo uli mga kababayan sa ating masayang channel. Laugh trip gani. Di ano niya Mr. Maravillas yung mga kwentong laugh trip mo dyan. Yung impeachment trial mismo. Puro laugh trip yung nangyari. Opening prayer pa lang mga kababayan. Laugh trip na. Nag-viral mga kababayan yung reaction ni Amy Marcos nang mag-opening prayer si Senator Risa Ontiveros. Parang sinaniban po. Yan yung Mr. Maravillas. And sabi dito sa Impact Leadership, Amy's reaction to Risa's prayer goes viral. Senator Amy Marcos' facial expression during Senator Risa Ontiveros' prayer at the Senate plenary session on Monday drew attention and went viral on social media. A clip showing Marcos' reaction while Ontiveros was leading the prayer circulated widely, prompting various comments and interpretation about the senator's expression. Ayan si Amy Marcos. Ito si Risa Ontiveros nag-opening prayer. Nakayuko lahat yung mga senators para sa opening prayer. Pero si Amy, dilat na dilat at nagliliyab ang mata. eh, Maganda naman po yung sinasabi doon sa opening prayer ni Risa Ontiveros. Pero yung mata ni Amy Marcos, nagliliyab po. Ano ba? Ito yung prayer mga kababayan ni Risa Ontiveros, pakinggan natin. Ang anak, ang Espiritu Santo, Amen. Mapagmahal na Ama, sa aming pagtitipon ngayon, ipaalala mo po sa amin na ang paglilingkod bayan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa pananagutan, katapatan, at paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sa kapistahan ni San Bartolome Apostol, naririnig namin ang paanyaya ni Jesus. Halika at tignan mo. Bigyan mo kami ng kaliwanagan upang makita ang tunay na kalagayan ng aming bayan. Tala ng Ama, ng Anak, Maganda naman po, mga kababayan. Pero iba, mga kababayan, yung facial expression ni Amy Marcos parang biglang may sumapi. hindi niya Mr. Maravillas banal na espiritu yung sumabi kay Amy. Malamang masamang espiritu kasi nga itim siya. Di ba? Mga kababayan, yung sabi ng mga nag-react, si Linda Yao Familiar Sherwin, tinamaan, sabi ni Maureen Tiangco, na para bang bumubuelo na sa pagkakahati ng katawan. Sabi ni John Paul Daing Saidi, itsura ni Balak kapag nadasalan. Parang iwalay daw na yung katawan. Manananggal yun. Yung sinasabi niya mga kababayan na ICC, referring kay Jose Castro, nang ibig sabihin, impact ang clear Castro, parang sa kanya mga kababayan nagmamanifest. Di ba, mga kababayan? Sabi ni John Cedric Mabilin, tapos sasabihin yung kapatid ang nagko-cocaine. Ay, sorry, pasmado. Sabi ni Cheese Gonzales, may sapi. Sabi ni host Joshua Idora Lasquite, the exorcism of. Sabi ni Christine Lubina, katakot yung mata.
Sabi ni Alexis J. Torres, Insidious X, Devil in the Senate. Nag-manifest mga kababayan yung sapi. Di ba? Mga kababayan, kung siguro nasabuyan mga kababayan si Amy ng tinatawag na agwa bendita, baka umusok. Pag ma-spray siya ng ma-spray ng agwa bendita, mga kababayan. Sabi ni Emma Camalig Reyes, puro patama kay Amy ang prayers ni Senator Riza. Sabi ni Jem Sitin, kahit sino ba naman matatakot kung yung huda sa Senado biglang nagdasal. Sabi ni Mabel Flores, Aragoy, tinamaan nga. Na bullseye po ng panalangin kaya nagliyab yung mata. Nanlisik mga kababayan. Di ba? Mga kababayan. O ngayon, mga kababayan, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, lumabas yung mas marami pang mga kakaibang mga pangalan na beneficiary mga kababayan ng confidential funds ni Sara. Ayan, nasabi dito sa report ng Manila Bulletin. From Piatos to Pagong, Pusa. More absurd-sounding confidential fund recipients floated in BP Sara trial. Pati Pagong at Pusa, mga kababayan, dinamay na ni Sara. Nabigyan mga kababayan ng confidential funds. Ang langya talaga niya, Mr. Maravillas. Love trip talaga niya, Mr. Maravillas. Pagtawan na lang natin, mga kababayan, itong impeachment trial kasi sakit sa ulo. Ay, nago talaga po. Yan pati Ninja Turtle po, tumanggap ng Antonio Pagong, tumanggap ng 100,000. Yan sabi ni Juan Sandugo, bagong karakter na tumanggap ng CF. Sabi ni Rani de la Cruz, nadamay na ang Ninja Turtles. Hindi lang Pagong, pati pusa nga eh. Makakubra lang ng limpak-limpak na salapi. Nandamay pa ng mga hayop. Talaga na Mr. Maravillas, sa makahayop yung gawain nila. Makahayop. Binaboy yung yung confidential funds ng ng mamamayang Pilipino, pera mula sa mamamayang Pilipino binaboy ng todo. Yan mga lumitaw mga kababayan ng mga bagong pangalan. Prosecution presents acknowledgement receipts of OBP Confidential Fund recipient, sabi diyan, Antonio Pagong, 100,000. Timon Andro Pusa, 100,000. Don Piang, 250,000. Paldo ito, si Don Piang. May Pamana, 150,000. may Pamana, Shane Ngit-Ngit, 150,000. Suniso Bilat, 100,000. Malinawan niya, Mr. Maravillas, nalukuhan. Harap-harapan po na panluloko ginagawa sa atin.
Ano ba yung tawag ninyo dyan? Kundi pambubudol. Sabi nga ni kaya lang pinatanggal yung description ni Atty. Ligutan. Ano ang tawagan niya nito? Scam. Nag-object siya, no? Nag-object yung defense lawyer ni Sara kasi tinawag ni Ligutan na scam. Pinatanggal. Ito yung mga pagtatanong mga kababayan ni Atty. Ligutan kay SDO Gina Acosta. Sabi ni Atty. Ligutan, sinabi nyo, wala naman requirement na may alam sa confidential activities, walang special training. Hindi po ba bilang SDO, at least man lang, ma'am, required na yung pinipili maging SDO ay may common sense? Sagot ni Gina Acosta, may utak po ako, Your Honor. Alam namin na may utak. Lahat naman ng tao may utak. Kaya lang, wala ang common sense. Hindi magets, mga kababayan. Ano niya, Mr. Marabilia, sinasadya na nagtatanga-tangahan? Malamang. Kasi pag yung defense, mga kababayan, yung nagtatanong, diretso siya na sumasagot at naalala niya. Pag yung si Atty. Ligutan na, biglang nagkaka-amnesia. Nagreklamo siya, no, Atty. Ligutan. Bakit niya pag nagtatanong yung defense, diretso ka magsalita at nasasagot mo agad. Pag ako na niya nagtatanong, biglang nakakalimutan mo. Nagkaka-amnesia. Sabi ko sa inyo. Ito, si Atty. Ligutan. All in all, from 2019 to 2022, a simple math will tell us that 1.8 billion or almost 2 billion pesos na confidential funds ang binigay sa Davao City. Hindi nyo rin maalala yung total na yan? Sabi ni Gina Acosta, hindi ko maalala, Your Honor. Tagal na naman kasi, may edad na ako. Biglang nagka-amnesia. Hindi mo alam yung araw-araw hawak mo yung pera. Naniwala ngayon hindi niya naalala na may 1.8 or 2 billion na confidential funds sa Davao. Talaga. Biglang nagka-amnesia, mga kababayan, si Gina Acosta. Kaya sabi ni Byron, pati pag Tagalog, nakalimutan. Pati pag Tagalog po, nakalimutan na niya. Kaya sabi ni Erwin Tulfo last week, tama na niyang panluloko. Yung sa kongreso niya, tinatanong ka doon, puro man Tagalog yung sagot mo. Pagkatapos, pagdating dito, gusto mo Bisaya. Tama na niyang panluloko. Talaga po. Kaya sabi dito sa report ng ABS-CBN, sinita ng prosekusyon si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa mabilis na sagot sa mga tanong ng depensa. Ibang-ibaan niya sa mga tugon sa prosekusyon. Sabi ni Ligutan, sinabi nyo in several instances, hindi mo masagot yung mga katanungan na nangyari 2022 and prior to that. Kasi sabi mo, hindi mo na maalala, sabi ni Gina Acosta. Yung mga tanong mo po na sinabi mo, yung sa Davao City, na 460 million confidential funds, hindi ko maalala yon.
Eh, sabi ni Ligutan, kanina, dire-diretso yung defense, tinatanong ka, biglang naalala mo, 2019, 2018, 2022. Alam niyo ba, yung tinatawag nating selective memory, pagtanong ng prosecution, nakakalimutan niya. Pagtanong ng defense, madali niyang maalala. Malamang niya, Mr. Maravillas, may briefing. Malamang po. Yung mga sagot nga po ni Acosta, sinupalpal na ni Tito Sen kasi may template niya. Huwag mo na niyang ituloy kasi ayaw ko nang marinig. Ito, sabi dito sa report ng Abante News Online. Ayoko nang marinig yung template na pariak si Senator Judge Vicente Tito Soto III matapos na paulit-ulit magbigay ng magkakatulad na sagot si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta hinggil sa pagpapalabas ng confidential funds kay Colonel Raymond Lachica. Ito lagi yung sagot, mga kababayan, na malamang pinamemorize sa kanya ng defense team. Tulad ng ginawa ni Sara Duterte na may binabasa si Sara, hindi ma-memorize, binabasa niya yung sagot para hindi siya mapiga nung nasa Kongreso. Sabi ni Gina Acosta, Your Honor, may itinalaga na po ang Vice President na security officer na siya po ang mag-implement, siya po ang mag-conduct ng confidential operations on the grounds kasi siya po ang eksperto. Kaya inis na sinabi ni Tito Sen, ayoko nang marinig yung template, Mr. President, thank you. Parang recorded response lang tulad ng binabasa noon ni Sara Duterte sa Kongreso para hindi mapiga. Nangiinis, mga kababayan. Ay forgoan niya the budget for confidential funds. Yan yung template, mga kababayan, pinamemorize na kay Sara. Kaya lang, hindi ma-memorize ni Sara. Ang ginawa, binabasa niya pa ulit-ulit. Lagi talaga. Ito sabi ni Raffy Tulfo, stupid in the name of blind loyalty ka niya. Senator Judge Raffy Tulfo asked Gina Acosta whether she considered herself smart, average, or stupid. She defended their action, saying she simply followed the former OBP security officer, Colonel Raymond Lachica's instruction in handling the confidential operations. Kaya sabi ni Raffy Tulfo, for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Sabi ni Gina Acosta, ano po yon? Dili ko maintindihan, Your Honor. Confirm? Stupido nga. Lagi. Nagpagamit, mga kababayan, kay Sara Duterte. Yun ang qualification, mga kababayan ni Gina Acosta, yung blind loyalty. Walang tanong-tanong. Basta sumunod lang. Wala man daw siyang previous experience sa trabaho. Inamin niya. Ito sabi dito sa report ng News 5. Walang background sa paghawak ng confidential funds. Aminado ang testigong si Gina Acosta na hindi niya alam kung bakit siya ang napili ni Vice President Sara Duterte bilang Special Disbursing Officer ng OBP at saka sa Davao City. Ayon kay Acosta, wala rin siyang training sa paghawak ng confidential funds. Sinabi
yung wala kayong background sa confidential operations. Since wala kayong alam, pinapakita nyo sa mundo na wala kang alam, ba't ka naging SDO? Saad ni Atty. Ligutan. Sagot ni Gina Acosta, hindi ko po alam kung bakit ako kinuha ng Vice Presidente as disbursing officer. Kaya sabi ni Atty. Ligutan, hindi po ba naging SDO ka because you follow orders blindly? Sagot naman ni Acosta, hindi niya alam kung ito nga ang dahilan ni Vice President Sara at ginagawa lang daw niya ang tungkulin niya bilang SDO. Hindi nga din alam mga kababayan na pwede siyang makulong. Tinamag siya ni Sara at saka ni Colonel Lachika. Ang kumobra mga kababayan, si Colonel Lachika, siya yung may dala ng milyon-milyon na pera at malamang may alam si Sara. Siya yung nag-utos eh. Ito yung mga pangalan na kakaiba. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, may apelyido bang pusa pagong sa Davao? Sabi ni Gina Acosta, wala po akong narinig na ganyan, Your Honor. Sabi ni Erwin Tulfo, pero alam mo na ito po ay hindi mga totoong pangalan. Sabi ni Gina Acosta, yes po, Your Honor. So, umamin din. Piki nga. Di ba? Mga kababayan, umamin na piki. Langya talaga po. Ito naman yung tagisan ng talino ng mga abogado sa defense at saka sa tawag dito, prosecution. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, ulit-ulit, binawi ng depensa ang tanong kay dating OBP SDO Gina Acosta kaugnay ng paulit-ulit niyang sagot sa mga tanong ng prosecution. Sabi ni Attorney Bakel, Lyndon Bakel, kaya ba paulit-ulit ang sagot ninyo kanina kasi paulit-ulit lang din yung tanong sa inyo? Sabi ni Atty. Ligutan, objection, that's vague. Sabi ni Atty. Bakel, I withdraw your honor. Bukiha, supal palagad, atras. Umatras yung defense. Diba? Mga kababayan. Kaya sabi ni Atty. Ligutan, vague, nice try, vague. Sabi ni Atty. Bakel, I withdraw the question. Sagot ni Atty. Ligutan, as you should. Sabi ng presiding officer ni Cheese, so withdrawn. Sabi ni Atty. Ligutan, nice try. Sabi ni Atty. Bakel ng defense, no further questions. Umayaw agad, naubusan ng tanong. Ayawan na. Sabi ko sa inyo, puro amateur po yung defense. Ang akala natin, magagaling na mga abogado, mga battery of lawyers yung pinapalabas ng defense. Ito na ngayon yung kanilang mga abogado, mga amateur. Mabuti pa si Lito Lapid. Nagtanong na si Lito Lapid kasi nabanggit yung kanyang apelyido. Parang si Risa Ontiveros. May Ontiveros din na beneficiary. Sabi dito, basta Lapid ka mag-anak ko. Tinanong ni Senator Judge Lito Lapid, si dating OBP Gina Acosta, SDO, hinggil sa dalawang pangalan na may apelyidong Lapid sa listahan ng acknowledgement receipts
ng OBP confidential funds, nagbiro si Lapid na sinabi raw kasi ng kanyang tatay na kamag-anak nila ang lahat ng mga Lapid at binigyang diin niya ang possibility na alias lamang o hindi totoong mga individual ang nakalista rito. Yan o. Magpapasalamat po ako kung totoong Lapid yon. Kamag-anak ko kasi. Sabi kasi ng tatay ko, basta Lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat ako sa defense at kay Latchika kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yon, paano yung pangalan at apelyido namin na inalias ninyo? Na inalias nyo lang pala. Hindi ito toong tao. Kita na ninyo yan. Nagreklamo na si Lito Lapid. Pati yung pamilya ni Supremo, dinamay ninyo. Dinamay ninyo sa scam. Ayaw ko na po, mga kababayan. Tama na yon. Kung kayo po ay napasaya sa ating episode ngayon, dito sa ating laugh trip ngani, click subscribe po ninyo. At i-share din ninyo itong ating video sa inyong mga kaibigan, kakilala para sumaya. Lalo na po sa mga DDS. Sa mga DDS para po uminit ang ulo. Masaya po pag uminit ang ulo ng mga DDS. Di ba? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.